Dear Mamio, tawagin mo na lamang akong Eman. At ito ang kwento ng buhay ko. Isa akong seafarer, 40 taong gulang, at may 2 anak sa dati kong partner na nakilala ko noong panahong nais ko nang bumuo ng sariling pamilya. Maganda si Mary at masayahing kasama na isang government employee. Kaya madaling nahulog ang loob sa kanya. Kaya't matapos ang ilang buwang pagiging magkasintahan, ay niyaya ko na siyang pakasal. Subalit, tinanggihan iyon ni Mary. Ayon sa kanya, mag-live-in daw muna kaming pansamantala. Iginalang ko ang desisyon ni Mary, kaya't tutulman ang aming mga magulang. Kami ay nagsama. Binayayaan kami ng 2 anak, sina Mika, 14 na taong gulang, at si Marco, na 10 taong gulang sa kasulukuyan. Sa simula, masaya ang aming pagsasama. Pabalik-balik lamang ako sa pagbabarko bilang isang opisyal, kaya't kahit papano ay nakaipon kami ni Mary at nakabili ng bahay sa isang subdivision sa Laguna. Halos ay naikot ko na ang buong mundo, Mamio. Kaya't pagkalipas ng 15 taon, ay nagpasya akong huminto na lamang sa pagbabarko at magtayo ng isang negosyo upang makasama ko ang aking pamilya. Grabe ang saya ng aking mga anak sa aking pagdating, lalo na nang marinig nila ang aking plano na pagre-retiro. Samantalang si Mary ay tahimik lamang na nakikinig. Mahal, kumusta? Masama bang pakiramdam mo? Medyo nahihilo lang ako, mahal. Gusto mo ba masahihin kita? O magpahinga ka muna? Kami na lang ang bahalang mag-ayos nitong mga pasalubong ko. Okay lang naman ako. Sige. Punta muna ako sa kwarto. Sinimulan kong pag-aralan ang bawat detalye ng buy and sell ng mga sasakyan na plano kong gawing negosyo. Kaya't hindi ko agad nabigyang pansin ang kakaibang ikinikilos at pag-uugali ni Mary. Hanggang sa isang gabi, Mary, aba, kanina pa kami naghihintay sa'yo. Hanggang ayan, nakatulog ng mga bata. Ang tagal mo namang dumating. At ang nakakagulat, nakainom ka pa. At may lalaki pang naghatid sa'yo. Sorry. Nalobat kasi ako, kaya di ako nakatawag. Birthday ng aming supervisor, kaya nagkayayaan. Siyempre, nakakahiya namang tumanggi. Sino yung lalaki naghatid sa'yo? Yan ba ang supervisor mo? Bakit hindi mo pinapasok? Para nakilala ko naman. Nagmamadali na kasi siya. Marami pa siyang ihahatid na kasamahan. Talaga ba, Mary? Madami? Bakit ikaw lang nakita ko nang bumukas ang sasakyan niya kanina? Wala namang iba.
Ano kasi, may asawa kang tao at nandito ako. Kung nagawa mo yan ngayon, di lalo na noon, nawala ako dito. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha ni Mary. Pero ilang saglit lamang yun, Mami Yo. Matapang siya't malakas ang loob na sabihin, huwag ko siyang pagbintangan sa kasalanang hindi niya ginawa. Humaba ang aming diskusyon ni Mary hanggang marinig ko na lamang na umiiyak ang aming anak na si Marco habang yakap-yakap ni Mika. Daddy? Daddy? Why are you mad, Daddy? Daddy? No, anak, I'm not mad. Sige na. Balik na kayo sa pagtulog. Mika, asikusuhin mo ng kapatid mo. Magkahalong emosyon ang naramdaman ko ng mga sandaling iyon. Kaya't dagli kong inakap ang aking mga anak. Si Miko ay huminto sa kanyang pagluha. Samantalang wala naman akong mabakas na anumang emisyon sa aming anak na si Mika. Si Mary naman ay dali-daling nagtungo sa guest room. Kaya tuluyan nang nagkaroon ng pagitan ang aming relasyon, Mami Yo. Litong-lito ako noon, Mami Yo. Hindi ko alam ang aking gagawin. Kaya't nagtungo ako sa bahay ng aking biyanan. Aba, naligaw ka, Eman. Anong atin? Nais ko po sanang isang guni sa inyo. Ang aming suliranin ni Mary. Tahimik na nakinig ang ama ni Mary, samantalang padabog na kinausap ako ng kanyang ina. Kaya nga ba, ayaw kong mapangasawa kanyang si Mary. Kasi, kung hindi ikaw napangasawa niya, walang ganitong kwento. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko po kayo maintindihan. Hindi na nagsalita ang mama ni Mary. Samantalang mahinang pagtapik sa aking balikat ang ginawa ng kanyang ama. Lumala pa ang sitwasyon namin ni Mary. Pakiramdam ko, isa na akong estranghero sa babaeng aking iniibig. Hindi ko manais maniwala sa mga bulong-bulungan, pero wala akong nagawa noon, Mami Yo. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan ng pagbabago ni Mary. Raymond
ang pangalan ng lalaking ipinalit sa akin ng babaeng itinuring kong tanging pag-ibig. May mataas na posisyon sa kanilang opisina at anak ng isang mataas na pinuno sa aming lugar, si Raymond. Di umano, hiwalay na siya at nasa Amerika na ang kanyang pamilya. Mamiyo, mahal ko man si Mary, pero hindi ko na nagawang ipaglaban ang aming relasyon. Dahil naniniwala ako na hindi na muling mabubuo ang aming masayang pamilya. Masakit mang tanggapin, makalipas ang ilang buwan, pinalaya ko na si Mary at ipinaubaya sa lalaking nagpapasaya sa kanya. Sa kasalukuyan, nasa akin ang aking 2 anak at pinipilit kong pumunuan kung anuman ang pagkukulang sa kanila. Unti-unti na ring nagbalik ang sigla ng mga bata sa tulong ng therapist at ng aking pamilya. Hindi ko rin ipinagdamot ang aking mga anak sa kanilang ina, kaya't malaya siyang nakakausap, nakakasama ang 2 bata. Sa ngayon, nais kong bumalik sa pagiging marino upang lubusang makalimot sa aking masakit na karanasan. Subalit, iniisip ko ang aking 2 anak. Alam kong nagkulang ako sa kanila at maaring nagkulang din ako kay Mary. Kaya nagawa niya akong pagtaksilan. Mamiyo, maraming salamat sa iyong pakikinig sa aking kwento. Lubos na gumagalang, Eman. Eman, salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento na alam kong kapupulutan ng aral ng nakararami. Masarap umibig at ibigin, Eman. Subalit ang pag-ibig ay binubuo ng tiwala, paggalang, pagpapahalaga, pag-aaruga, at pagmamalasakit. Kung wala na ang mga sangkap na nabanggit, ay nauunawaan ko ang inyong naging desisyon ni Mary. Totoong mahirap makalimot, Eman, lalo na at malalim ang sugat na idinulot nito sa iyo. Kaya't hinahangaan ko ang iyong katatagan at tibay ng loob na harapin ang ganyang uri ng pagsubok. Makatutulong sa iyo ang pagsailalim sa isang healing therapy. Make yourself busy, Eman. At tingin mo ang gabay ng Panginoon sa bawat desisyon na iyong gagawin. Gabayan mo din ang iyong mga anak at ilapit sa ating dakilang Panginoon. Upang malayo ka man, hindi sila madaling igupo ng anumang pagsubok dahil meron silang tatawagin at lalapitan na dakilang Ama, ang ating Panginoong Hesus. Eman, hangad ko ang iyong kaligayahan. Hangad ko
na maging matagumpay ang iyong mga anak. Alam kong darating ang araw na makatatagpo ka ng tunay at wagas na pag-ibig. Mapalad ang taong nagtitiis, sapagkat ito'y pagsubok sa kanya. Siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Marami pong salamat sa inyong pakikinig sa ating Ito ang Kwento ng Buhay Ko.